Sa gitna ng agusan, may isang latian na nagbibigay buhay. Tubig na nagpapakain sa komunidad. Latian na tahanan ng napakaraming hayop. Dito dumadapo ang mga ibon. Dito sila nagpaparami. Dito sila nabubuhay. Dahil kapag buhay ang latian, buhay din ang komunidad. Isang latian, isang kanlungan ng buhay, isang kalikasang dapat pangalagaan. Sa tahimik na katubigan ng agusan, maingat na naghahanap ng pagkain ang isang great egret o tagak. Dahan-dahang itong humahakbang sa tubig at matyagang naghihintay ng tamang sandali. Gamit ang kanyang mahabang tuka, bigla itong umatake. Pero bigo ang tagak, hindi nahuli ang isda. Pero hindi siya nag-iisa. Ilang saglit pa, dumating ang isa pang uri ng tagak, ang little egret. Bukod sa sukat, magkaiba rin ang kanilang tuka. Makapal at kulay dilaw ang tuka ng great egret, habang manipis at itim naman ang little egret. Pero pagdating sa diskarte, may nanalo na. Tila mas lamang ang abilidad ng maliit na tagak. Labang ito, nagsisimula ang Agusan Marsh Wildlife Sanctuary. Libo-libong ibon ang dumadayo. Nagsisilbi itong stopover ng mga ibon mula sa Japan, China at Russia. Every January, nagkakaroon ng mga bird counting dito ng mga wild birds. And ang nabilang nila is nasa 35,000, ganong kadami ang pupunta dito. Nakakatuwa dahil pinoprotektahan nila itong Agusan Marsh. Pero hindi lang sa mga ibon kilala ang Agusan Marsh. Kilala rin ito sa buong mundo dahil sa napakalaking buhaya na nahuli taong 2011. Si Lolong. Ito, grabe na mga tao, parang nagpipistahan yung ilog. Gabing-gabi, may mga media dito nagpunta po. Ganon yung kamera kasi iba-iba yung maraming buhaya. Hindi namin alam kung ilan sila yun. May maliliit, may malalaki. Sa lawak ng Agusan Marsh Wildlife Sanctuary, hindi lang ito tahanan ng mga ibon at buhaya. Maraming tao rin ang umaasa sa biyaya ng latian. Sakop nito ang 6 na munisipalidad sa probinsya ng Agusan del Sur. The Agusan Marsh, nag-start talaga siya as Presidential Proclamation number 913 noong October 31, 1999. May 19,000 hectares lang siya. So more on yung mga lakes lang yung kanyang includes na area. 2018, yung nag-Inay Paslo na tayo, yung expansion, naging 40,946 hectares na siya. Bago kami makapasok sa protected area, kailangan namin kumuha ng pahintulot, hindi lang sa tao, kundi sa espiritu ng kalikasan. Isang paalala na ang lupang ito ay itinuturing na sagrado para sa kanila.
Bano, kami sila saan, babagang, sawapan. Taong 1999 nang kinilala ang Agusan Marsh bilang isang Ramsar Site ng Convention on Wetlands. Ang Ramsar Site ay tumutukoy sa isang wetland na kinikilala sa buong mundo na dapat pangalagaan. Dahil sa natatangi nitong biodiversity, lawak at mahalagang papel sa tao at kalikasan. Kanlungan ito hindi lamang ng mga tao kundi ng mahigit 200 species ng mga ibon at iba't ibang buhay ilang. Nandito tayo sa Bunawan. Ito yung jump off point natin. And ito, laki-laki ng river nila. That is leading us to Agusan Marsh. Bukod sa migratory birds, naninirahan din dito ang residenteng ibon gaya ng Philippine Cocal, Rufous Crowned Bee-Eater, Swamp Hen, at Bulbul. Sa aming pag-iikot, isang pambihirang ibon ang nagpakita. Pinatigil namin yung bangka dahil may naspatan akong ibon. I think it's a rare type of kingfisher. Oh, wow! If I'm not mistaken, ito yung silvery kingfisher, Marami. So, ito yung agusan. It's not only known for the migratory birds but also the wild resident birds na nakikita dito. Ito ang Southern Silvery Kingfisher. Nag-aabang lang ng timing para makakuha ng pagkain niya. So magbababad kami dito and pag nakita nyo ito, talagang ma-amaze kayo. Swerte tayo dahil itong dinadaanan natin na river, ito yung habitat nila. Maya-maya pa, nakadagit ito ng gagamba. Malapit sa ibon ang maliit na tunnel holes na nagsisilbi nilang pugad. Ang daming ibon dito. Kung ito lang yung pakay natin, makakarami tayo ng mga ibon dito. Itong iba-ibang landscape ng Agusan Marsh caters to specific types of birds depending sa pangay. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.